Charlie Butan! Halina't Charlie Buti natin ang mundo ng wika at panitikan. Paano nga ba natin tatalakayin ang panibagong aralin para sa araw na ito? Gamit ang isang talata, inyong babasahin ng malakas ang talatang ito at pwede na rin gawin kasama ang inyong pamilya. Alamin natin kung tama ba ang paraan ng pagbigkas ninyo sa bawat salita. Halika't, alamin na natin kung ano ang talata na inyong babasahin. Mula sa talatang inyong binasa ng malakas naging madali ba para sa inyong bigkasin ng maayos at tama o wasto ang apat na salita na ginamit sa loob ng talata na pare-pareho ang baybay? Posibleng oo, kung alam natin ang ibig sabihin ng mga salita batay na rin sa pagkakagamit nito sa konteksto. Magiging madali para sa atin na bigkasin ang mga ito. Pero, kung hindi man naging madali sa bawat isa na bigkasin ang mga salitang ito, kasi nga naman, pare-pareho ng baybay, di ba? Maaaring makatulong sa atin ang paggamit ng mga tuldik, katulad na lamang ng paiwa, pakupya o kaya naman ay pahilis para mas madali nating malaman ang tamang bigkas ng mga salita. Lalo na kung ito ay nagtatapos sa patinig, yung A, E, I, O, U. Makatutulong talaga ang paggamit ng mga tuldik. Sapagkat ang ating aralin na tatalakayin para sa araw nito ay tungkol sa bigkas ng salita. Paano nga ba binibigkas ang bawat salita? Lalo na kung ang salita ay pare-pareho ng baybay o kung ang mga salita ay pare-pareho ng baybay. Paano natin malalaman ang bigkas dito? Maliban na lamang kung alam natin ang ibig sabihin ng mga ito, ha? Pero kung hindi natin alam ang ibig sabihin, lalo na ako o kaya minsan kayo rin, may mga salita talaga na hindi natin lubos na alam o hindi pa natin ganun kilala ang salitang ito. Hindi pa natin nagagamit. Kaya posibleng bago lang sa ating pandinig. Pero ang hamon sa atin, kung bago man ito sa ating pandinig, paano ito bibigkasin ng tama o ng wasto? Apat ang uri ng bigkas ng salita o apat ang paraan ng pagbigkas ng salita. Ano-ano nga ba ang mga ito? Malumay, malumi, maragsa, at mabilis. Paano nagkaiba ang apat na ito? Alamin natin yan. Ngayon na. Tunghayan ang talahan na yan. Kung mapapansin, apat na salita na nasa loob nito ang ginamit kanina sa talata. Ano-ano ang mga ito? Una, sa malumay, paso. Sa malumi, paso. Sa maragsa, paso. At para naman sa mabilis, paso. Ano nga ba ang pagkakaiba ng apat na ito? Unahin natin ang malumay. At ang halimbawa nga, paso. Ibig sabihin, daanan o lagusan. At kung mapapansin ninyo, sa ibabaw ng A na salitang paso, mayroong pahilis na ginamit. Sapagkat kapag sa malumay, gumagamit din ng pahilis. Pero sa matatagpuan. Sa ibabaw ng patinig, sa ikalawa, sa huling pantig. Doon makikita ang pahilis.
Parang halimbawa nga, ang paso. Paso. Di ba ang huling pantig ay so? Yung pangalawa sa huli, yung pa. Sa A, makikita, o sa ibabaw ng A, makikita ang tuldik na pahilis. Timbawa pa, pasa. Ipasa sa mga susunod na salinlahi ang pagiging makadiyos. Pasa. Pangalawang halimbawa, Pilipino. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging relihiyoso. Pilipino. Dumako naman tayo sa malumi at mula nga sa halimbawa, paso, nang ibig sabihin ay parang marka, lalo na kapag nadampi ka sa isang bagay na mainit, nagkakaroon ng paso. Ngayon, mula sa salitang paso, mapapansin natin, may paiwa. Ganito yung paiwa, parang, hu! Ibig sabihin, kapag paiwa, may impit. Kaya nga paso. May pagtigil, di ba? May pagputol. Yun yung ginagamit na tuldik sa malumi, ang paiwa. Halimbawa, puso. Mula sa puso ang kanyang panalangin, kaya patuloy siyang binibiyayaan ng Panginoon. Puso. Pangalawang halimbawa, guro. Guro. Si Jesus ang unang guro ng lahat. Guro. Maragsa. Tulad nga ng halimbawa, paso. May o na naman. May impit. At kapag sinabi natin maragsa, ginagamitan ito ng pakupya. Ano yung pakupya? Para tong Japan. Di ba sa Japan, ganito. Ganyan, popost ka. Pero, ang pakupya, pabaliktad naman. Pabaliktad ang pakupya. Ginagamit yan kapag mabilis nating binibigkas ang salita na may impit. Kasi kanina sa malumi, mabagal bigkasin, pero may impit. Pero dito, mabilis na may impit o may sa dulo. Halimbawa, pasa. Pasa. May na naman. Dama ng sanlibutan. Hindi charlibutan na. Dama ng sanlibutan. Ang sakit at mga pasa ni Jesus mula sa kanyang pagkakapako sa krus. Pasa. Pangalawang halimbawa, pinto. Pinto. Bukas ang kanyang pinto sa mga nawawalan ng pag-asa. Pinto. At ang panghuli, mabilis. Mula sa halimbawa, paso. Nang ibig sabihin, lagpas na sa itinakdang araw. Paso. O kumbaga sa Ingles, expired. Expired, di ba? Paso ang tawag doon. At ang ibig sabihin ng mabilis, mabilis bibigkasin ang isang salita nang walang impit o yung walang impit na gagamitin. At ang tuldik na gagamitin dito ay pahilis. Pero saan natin makikita ang pahilis? Sa ibabaw ng patinig sa huling pantig ng salita. Ibabaw ng patinig sa huling pantig ng salita. Ano yung simbolo ng pahilis? O gento naman tayo, gento. Parang kamay sa ilalim ng baba. O gento naman ang pahilis. Kumpara sa malumay kanina na mabagal binibigkas at walang impit, sa mabilis, kaya nga mabilis bibigkasin at wala ring impit. Halimbawa, santo. Idulog natin sa Panginoon at sa mga santo ang ating mga panalangin. Santo. At pangalawang halimbawa, simba. Ikaw ay magsimba tuwing linggo. Simba. Naway naunawaan ninyo ang mga pinag-usapan natin sa araw na ito. At upang malaman natin kung talaga nga bang naunawaan ito, sagutin ang pagsasanay.
sa paghahatid o pagbibigay ko ng panibagong kaalaman sa inyong lahat. Naway mas natuto pa kayo. Muli, ako ang inyong lingkod, Ginoong Charles, at ito ang aking handog. Paalam! Para sa inyong lahat na patuloy na nanonood ng aking mga videos dito sa YouTube o sa aking YouTube channel at Facebook page, maraming salamat sa inyo lahat. At sana tulungan niyo pa akong ihatid ang kaalaman sa iba pang kabataan sa pamamagitan ng pag-like, share at subscribe sa aking channel at Facebook page. Muli, maraming salamat at paalam.